So papalapit na po ng papalapit yung pong 2025 elections. At bilang isang Iskonyan, ang tanong po ng marami sa atin ay kung tatakbo ba si Yorme Isko Moreno sa susunod na eleksyon. Okay? Siya ba ay tatakbo sa national o baka sa local? Yung sa local po tingin ko hindi eh. If ever tatakbo siya baka po sa national. At ito na nga, may lumabas po na picture kung saan po siya po ay nakikipag-meeting sa mga kasama po sa kanyang kapartido at isang former senator, okay? Na baka siya naman yung susunod na maging Yorme o maging mayor ng kanilang lugar. Okay? Nakipag-meeting si Isko Moreno na currently siya po ay president ng Aksyon Demokratiko sa kanyang chair, si Chair Ernest Ramel ng Aksyon, yung kanyang VP for NCR, si Congressman Egay Erice ng Caloocan, at ang nakasama po sa meeting ay walang iba kung hindi si former Senator Antonio Trillanes, okay? Na who is rumored to run bilang alkalde sa City of Caloocan. Actually nandito ako ngayon sa may Deparo. Dito pinanganak, dito lumaki si Antonio Trillanes, taga North Caloocan siya, and he is being rumored na baka tumakbo at kalabanin po yung pong incumbent dito na mayor. At kaalyado siya ni Congressman Egay Erice. Okay? So of course, si Egay ay sa aksyon, si Yorme ay sa aksyon, no? Kaya sila nagka-meeting. So posible kaya mangyari yung ganito. Si Yorme Isko from mayor magiging senador, habang itong si Trillanes ay from senator magiging mayor naman. Definitely dun sa kanilang meeting magkakaturuan niyang dalawa. 'Di ba? Syempre si Yorme sanay yan sa local politics, o pwede niyang magbigay ng advice dito kay Sani, soon to be Mayor Sani na ba? Kay Trillanes kung paano ang mainam pagdating po sa local. At itong si Trillanes naman ay pwedeng magbigay ng advice kay Yorme Isko kung paano naman tumakbo ng national. Kasi po nanalo na of course si Trillanes sa pagka-senador dati. So alam niya what it takes para po to win in national elections. So iyon. So yun po ang kumaga lalong umano po yung usap-usapan na baka po posible kaya na si Yorme Isko ay naghahanda na para sa isang senatorial run. Okay? Tinatanong ko, kaibigan ko naman lahat yan. Kaibigan ko naman lahat ng mga taga-aksyon, tumutulong tayo dyan, volunteer tayo dyan. Ang sinasabi nila, wait a few more months, malalaman din natin. Magde-decide din si Yorme Isko. Syempre maraming konsiderasyon yan. Maganda yung takbo ng kanyang showbiz career ngayon sa GMA. Nag-i-enjoy siya sa pag-aartista, sa Black Rider, at sa TikTok Lock, at sa kung ano-ano pa. So nag-i-enjoy siya eh. So I'm not sure if he is willing na to go back sa campaign trail. Kung national yan, iikot na naman ng Pilipinas. Although I'm sure namimiss na din niya yung taong bayan sa kanyang kung siya ay babalik sa public service. Pero this time baka sa senador na. Okay, so yun po ang kailangan ako bilang isang Iskonyan. Diba? Natutuwa ako kasi nung nakaraang eleksyon si Trillanes nasa Kakampings, diba? Nandun siya kay Lenny. Tapos yung mga loyalista nakakabangga din namin nung huling eleksyon, pero nagkakatulungan ngayon kasi para naman sa bayan, para naman sa bansa. So ang importante po ay moving forward kung paano po tayo makakatulong sa Pilipinas, paano po natin mapapaganda yung ating community at yung ating bayan. At yun ang si Yorme Isko ay merong mga makabagong solusyon kung paano po mas mapapaganda ito pong Pilipinas po natin, itong bansa natin kapag siya ay sakaling maupo dyan sa Senado. Kaya very exciting talaga at kailangan talagang abangan yan. Kay Sani Trillanes naman, kung siya yung susunod na magiging Yorme dito sa Caloocan, dito meron akong minute ngayon dito sakto nandito ako ngayon. It will be a very big challenge for him, of course. Harapin yung mga challenges po dito, syempre yung problema sa krimen, problema po sa may mga lugar dito na medyo madumi, na so maraming kailangan linisin, at the same time yung pong problema sa kalusugan, sa pabahay, sa kahirapan. So lahat po yun, hindi biro maging alkalde, at yan ang makapagbibigay ng advice si Yorme Isko dito kay Trillanes kung sakaling he will be chosen by the people of Caloocan to be their next mayor.
Pero sana lang, ako ang wish ko lang kasi guys, syempre Iskonyan ako. Gusto ko lahat ng mayor ay parang ganoon mag-serve. Gusto ko ma-social media, gusto ko nakafocus sa pabahay, nakafocus sa hospital, nakafocus sa peace and order, nakafocus sa ekonomiya, sa jobs. Yun ang gusto ko sa mga mayor. So gusto kong lumawak pa yung mga ideas na kinakalat ng Iskonyan, yung Iskonyan way of leadership. Yun ang gusto nating kumalat sa iba't ibang LGU. Kung yun ang tatahakin nitong si Trillanes, that would be very good for the people of Caloocan, and that is something na pwede talagang suportahan at pwede talagang kumbaga i-push para, kasi yung mga nagawa sa Maynila, di ba? Nakita nyo sa Maynila, ang gaganda ng ospital, ang gaganda ng mga pabahay, ang gaganda ng mga yung CCTV, yung sistema ng monitoring ng Manila, napakaganda. Kung magawa din lahat yan sa Caloocan, the even better. Kung magawa yan sa iba't ibang syudad sa Pilipinas, that is very good. So yan po ang aabangan po natin, kasi very exciting times ito. 1 year na lang before the elections at umiinit na. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Pilipinas, God first. Bye bye.